Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyo. Ngayon po ay 26 ng September. September 26, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:37. 6:37 na po ng umaga. Huwebes po, Huwebes, Thursday at maraming balita ngayon. Maraming balita pero ito muna ang uunahin ko Itong si Subiri at saka si Cayetano ay muntik magsuntukan. Ayan po ang tatalakayin ko ngayon. Ayaw ko sanang talakayin ito ay kasi akala ko balita lang ay may ipinakita na kung papaano yung sequence of events. Kaya naisipan ko na talakayin. May nakakuha siguro ng video at in-upload. Kaya kitang-kita yung mga pangyayari. Pero yung audio hindi maintindihan. Kung ano yung sinasabi nila. Gusto kong talakayin para maintindihan po natin kung ano ang nangyayari na yan. Pero ako ay panig ako kay Subiri. Yan po Medyo panig ako kay Subiri, medyo sablay si Cayetano dito sa usapin na ito. Opo, at yan po ang papatunayan ko sa inyo. Gagamitin ko po ang Biblia. Pero itong dalawa na ito ay naging enabler po ito ni ni Duterte Kaya wala na akong believe dito sa dalawa. Ito kay Subiri at saka kay Cayetano. Lalo na ito si Cayetano. Opo, kasi nga siya ang nag-privilege speech bago nila tinanggal si De Lima sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Opo. Bago nila tinanggal. Ito po yan. Iyan po ang nagdiin sa kanya. Dalawa sila ni Pacquiao. Sila ang nagtrabaho dyan nung tinanggal nila si De Lima. Opo. Nasamantalang si Pacquiao at saka si Cayetano, alam ko, nagbabasa yan ng Biblia. O mga born again yan. Kiniklaim nila na born again sila. Ngayon, ang tanong ko po sa kanila, wala ba silang discerning spirit? Noong nagtitestify yung mga yung mga bilanggo na hindi ba nila nakikita na nauutal at nabubulol o ayaw magsalita ng mga inmates, yung mga kinuha nila sa Bucor. Kaya ako, kahit na sabihin nila na sila ay born again, pero yung mga gawa nila ay iba o taliwas dun sa turo ng Biblia, wala na akong kwan sa kanila, wala na akong believe. Opo. Yan po ulitin ko wala na akong believe dito sa dalawa na ito. Kasi ito si Subiri, naging Senate President ito under yang kay Duterte. Kaya kwan din ito, naging enabler din ito. Kaya nga lang ay medyo kwan siya, yung control ang pagka-enabler niya. Pero ito si Cayetano ay talagang kwan ito, balingbing o kaya sip-sip ito. Sumikat lang ito noong ginamit niya si Gloria Macapagal Arroyo na batikusin niya. Ay simpre, ay ang dami talagang ninakaw noon Kaya sumikat siya. Pero bandang huli ay
Grabe pala ito, si Cayetano. Ayan nga, balingbing yan. Oh. Kaya ngayon ay magpapasiklab siya o magkuan siya, kunyari ay magaling magsalita yan eh. Magaling magsalita, pero kung pag-aralan mo yung mga sinasabi niya, walang laman. Walang laman. Opo. Walang ibig sabihin. Oh. Anong sinabi niya? Dahil daw maulan, dahil may bagyo, ay hindi na dapat daw ipabukas. Ay, wala nga may hawak ng bukas eh. Wala. Bakit yun ang i-reason niya? Hindi ba? No one hold the future. Hindi ba? Wala. Hindi ipinangako yung kanta ni Kwan ni Tom Jones yun. Si Tom Jones. Hindi ba? Oh. Tomorrow is a promise to no one. Sabi ni Tom Jones, hindi ba? Oh. Kinanta ko na ata dito yan eh. Tomorrow is a promise to no one. Ayan po. Ay, bakit pambihira ito si Cayetano. At yan ang i-discuss ko po dito, pero bago ang lahat ay pasasalamatan ko muna itong mga alam ko na yung iba dito ay sumusubaybay sa akin. Opo. O kung may time sila siguro ay pinapakinggan nila. At ako po ay natutuwa. Kaya nga nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong lahat. Batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May, Antonino, si Rondel, si A.B. Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Cianario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Carliago, Christine Joranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nerson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo. Ito pala, nag-comment siya kahapon, sinagutan ko na rin. Nagpapasalamat siya dahil nagtsatsaga ako na mag-share ng mga wisdom. Ay opo, yan po ang ginagawa ko dito eh. Kung may topic kasi na pwede kong i-apply yung Word of God, yun lang ang tinatalakay ko dito. Opo. Hindi ako tumatalakay dito ng mga issue na hindi ko o wala akong Bible verse na pwedeng i-share. Yan po, salamat po sa inyo, Ana Marie Aldisimo. Si Eli Casley, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, at saka ito mga bago, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmer TV, at saka yung huli si Online Piccolo.
Online Piccolo. Salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko kahit may balita dyan na mainit na balita, kung hindi ko ma-discuss o kung wala akong Bible verse na iuugnay, hindi ko po dinidiscuss dito. Opo. At ito nga ay ito muna yung mga vloggers po na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing. Ito ngayon, itong umaga, maganda yung vlog ni Engineer Tuto Kausing. Tinignan niya yung mga senatorial street at maganda yung sinabi niya kasi yung nagpatalsik kay Dilima, yung mga enabler ni Duterte at saka yung pumanig sa Pogo o nagrekomenda sa Pogo, sa akin may listahan na po ako niyan. Opo. At isang araw siguro tatalakayin ko din yan. At pati yun sa Parmali. Opo, na kung saan tayo ay babayad tayo dyan ng ilang bilyon yan na inutang. Hindi ba? Na yung parang Parmali na yan ay kakutsaba pala ni Duterte yan. Amak mo, ang puhunan lang yan ay 650,000. Oh, 650,000. Tapos ang kontrata nila ay umabot ata ng 9 billion. Oh, magbibigay ng mga gas, ng mga mast, ng mga kung ano-ano mga paraphernalia, hindi ba? Wala naman pala. Ayan po, mga enabler ni Duterte ang nag-approve dyan. Oh. Kaya nga tayo, wag na nating iboto yan. Yang mga enabler ni Duterte. Iisa-isahin ko po yan, yan ang tinalakay na ngayon ni Engineer Tuto Kausing. Ngayong umaga, nabuksan ko. 7 hours ago nakalagay doon. Opo. Ay ako pa kung minsan po, kung nagagandahan ko po yung mga talakay, ay nagbibigay po ako ng donation sa kanila. $5, $2, ganyan, $3. Opo. Ganun po. Ay nasa Los Angeles po ako kaya okay lang po yan. Si Aling Marie, si Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Waldi Carbonell. Ito si Waldi, medyo bihira na ito magkwan. Pero pag nag-open siya ng topic ay magaganda rin. Kaya panoorin nyo po at suportahan po natin sila. Nakikita ko kasi na yung mga sinasabi nila ay para po sa ikabubuti ng bayan. Ayan po O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating tatalakayin. Ito nga ay si Subiri at saka si Cayetano muntik nang magsuntukan. Ay ang masasabi ko dyan ay bumaba ng bumaba ang kalidad ng ating mga senador. Bumaba ng bumaba. Bakit? Kasi nga walang takot ito si Duterte Walang takot na dayain ang eleksyon. Yan po yan. Wala nang iba yan. Walang takot. O walang takot sa Diyos. O walang takot sa batas. O walang takot sa taong bayan na baka siya ay singilin. Opo. Okay. Ang taong bayan hindi na. Dahil binabali, wala na yan. Pero may Diyos po May Diyos na nakakaalam niyan. Opo. Dinaya nilang eleksyon kasi nga nung 2019, zero po ang oposisyon. Hindi po nangyayari yan. At hindi po tanga ang mga tao para hindi magbigay ng oposisyon dyan sa Senado. Hindi po tanga ang mga tao. Kung minsan nga lamang pa nga
ang nananalo. Kung 12, ay 7 ang nagiging oposisyon na nanalo dyan sa Senado. Pero usually yan, may 4 o 3 na oposisyon. Ay bakit nung 2019 na ngayon, hanggang ngayon, nakaupo yan eh. Yung nanalo po ng 2019 na pinatay po nila ang server o ang computer, pinatay nila ng 7 oras. Dapat yan, diniklara na yan na hindi pwede yan o null-and-void yan kasi 7 oras po eh. Pinatay nila. Nakatulog na nga ang mga tao eh. Ako, natulog na ako, alauna, nagising ako, may resulta na, ito na ang mga nanalo, ito na, si Bungo ang nanalo. Si Bato de la Rosa, nanalo na yan. 75% ang nabibilang na boto. Paano, ayan, si Amy Marcos, panalo yan. Ang 8 diretso, wala pong lumabas. Kaya ganyan ang komposisyon natin ngayon. Walang takot si Duterte na dayain ang eleksyon. Noong 2019 po yan, ha? Kasi siya nakaupo eh. Noong 2022 eleksyon po, ay siya pa rin ang presidente. Kaya niyang kaya niyang dayain ang eleksyon anong nangyari? Halos masiro din ang mga senador. Si Risa Ontiveros lang ang lumusot sa oposisyon. Ganun po ang nangyari. Kaya kung titignan natin ngayon ang komposisyon ng mga senador, mga walang kwenta. Marami ang nagsasabi daig pa sila sa performance ng mga congressman. Ay totoo naman. Kasi nga dyan sa walang takot si Duterte na dayain ang eleksyon. Kaya nga ako, nilalakad ko po dito, ilakad natin, isulong natin, tanggalin na yung computerized na yan. Tanggalin na yan. Pagdating sa precinct level, kailangan manual ang pagbilang. May mata ka, hindi mo ginamit. May tainga ka, hindi mo ginamit. Diniskas ko po kahapon, ulul ka. Ang sabi po ng Biblia, hindi po ako ang sabi ng Biblia, may mata ka, hindi mo ginamit. May tainga ka, hindi mo ginamit. Ang ginamit mo ay computer. Artificial intelligence po yan. Yun ang bumilang. Yun ang nag-transmit. You are a fool, sabi ng Biblia, and without understanding. Ay totoo naman eh. Anong alam natin ngayon kung ano ang binibilang ng computer? At yan po, diniskas ko kahapon, panukala po yan ng mga senador noon o ng mga congressman, panukala nila eh. Pero nakasulat po sa Biblia, ang mga panukala ng tao, wala yan. Ang mga panukala po ng tao, kung hindi nila hihilingin sa Panginoon ang guidance. Sabi nila, mawawala daw ang dagdag bawas. Computerized na tayo. Ang ibang bansa po, tinanggal na yan. Yang computerized na yan. Kasi nga, hindi nila nabibilang eh. Paano ka mag-testify ngayon na ito ang nanalo? Hindi mo naman binilang yan eh. Sa presinto na lang, hindi ba? Sa isang presinto, paano ako mag-testify na ito ang nanalo? Hindi ko naman binasa. Hindi naman natin narinig na binasa. Hindi naman natin binilang. Walang makapag-testify. Kaya against yan sa batas. Against po yan. At against din sa nature na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo ay bumilang. Hindi ba? Ay bakit ayaw natin bumilang? Kaya nga iyan, ganyan po ang nangyayari sa ating mga senador, mga walang kwenta. Ikuan natin bakit mali si Cayetano dito. Ibigay ko na po yung verse para sasabihin ko na panig ako kay Subiri.
Kasi trabaho po nila yan mag-debate. Yan po ang trabaho ng Kongreso. Mag-debate. Opo. Batas po yung gagawin nila Isaiah 1:8. Ito po, Diyos po ang nagsasalita dito sa pamamagitan ni Isaiah. Come now, sabi ng Panginoon. Hali kayo dito. Sabi ng Panginoon, come now. Magtipon-tipon tayo. Sabi ng Panginoon, let us reason together. Hindi ba? Yan po ang sabi ng Panginoon. At yan po ang panukala ng Panginoon. Let us reason together, says the Lord. Although your sins are like scarlet, alam niyo po yung scarlet, panyo yan ata na pula. Panyo yan na pula, scarlet. Although your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Nakakita na ba kayo ng snow? Kahit na sa pelikula, hindi ba? O sa mga picture, maputi po yun, hindi ba? Yun daw, scarlet na panyo, ay magiging yun. Simputi ng snow. Ang snow po, ang pinakamaputi. Opo, diniresearch ko na po yan. Wala nang puputi pa sa snow. At walang halo yan. Walang yan. Walang itim. Wala. Pero ang bulak ay mayroon palang buto yan Yung bulak na nakukuha natin sa mga puno, may buto yan at yung buto niya itim. Although they are red like crimson, ito kasi red like crimson, parang dugo ito, dugo. Ang crimson red ay ay ang identity niyan ay yung dugo. Opo. They shall become like wool. Yang wool ay puting tila ata yan puting tila, pero hindi po bulak yan. Hindi. Ang bulak kasi mayroong yung buto yan na itim. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Come, let us reason together, sabi niya, says the Lord. Although your sin is as red as blood, sa aking sariling they shall be made whiter than snow. Ayan po although your sin is as red as blood, they shall become like wool. Ayan po ang sinasabi ng Panginoon. Mag-reason tayo, sabi niya. Ang ibig sabihin po dito, kaya kong tanggalin yan, sabi ng Panginoon. Kaya kong tanggalin yan mga kasalanan nyo. Yan po ang sinasabi niya dito. Pero ayaw nyo naman kanya Ayaw nyo lumapit Kasi nga puro salapi. Puro po salapi. Opo, ganyan po ang mga mga tao. Lalo na dyan sa Kongreso o dyan sa Senado. Puro salapi po yan. Ang nasa isipan nila. Kaya nga ito ang sabi ng Panginoon. Come now, sabi niya. Halika kayo dito. At ang alam ko, ito po ang ng Supreme Court. Ang dyan ata nila kinuha. Yung moto. Opo, yung moto ng Supreme Court. Come, let us reason together. Dito po kinuha yan. Kasi sa Supreme Court, puro debate rin yan Pero iba ang dinidebate nila, yung pag-interpret ng batas. Dito naman, papaano gagawa ng batas? Kaya mas maraming debate po dito sa Kongreso, hindi ba? Ay bakit ayaw na ni Cayetano na magdebate? Gusto niya, desisyon agad, hindi ba? Ngayon din, hindi ba? Ngayong araw na ito, dahil bukas baka may bagyo. Yun ang sinasabi niya Ay pakialam namin yan sa bagyo. Hindi ba? Ang gawin nyo po ang trabaho nyo. Kailangan mag-debate. Opo, yan po ang reason ng Biblia. Isaiah 43:26 po, remind me. Let us argue. Hindi ba? The matter together. Ayan po, hindi ba?
remind me. Ay, simple, kahit na sinabi mo na yan, o pinaalalahanan mo na sila nung nakaraang araw, o na-inform na sila, ay i-remind mo pa sila O, remind me. Sabi po ng Panginoon, let us argue the matter together. State your case. Sunod-sunod po yan Ay saan na yung reminder dyan? Wala saan na yung argument nila dyan? Yung debate? Wala Gusto, desisyonan na ngayong araw na ito. Mali si Cayetano dyan. Tama si Zubiri na bukas na lang yan. Kasi nga hindi na ilagay sa agenda. Hindi na kasampa sa agenda ngayong araw na ito. Tama naman yan. At noon pa yan, nagrireklamo na dyan si Cynthia Villar. Noon pa yan. Ang sabi ni Cynthia Villar noon, tanda ko, ay bakit itong mga batas na ito pipirmahan na lang natin o aapurbahan na lang natin? Wala naman kanya yan sa agenda. Ilagay nyo naman kanya sa agenda ng araw na ito o bukas para makapagprepara, mabasa. Sabi niya. Ay mahirap magdesisyon nga naman na ngayon mo na basahin, ngayon ay pambihira naman talaga ito si Cayetano. Ayan po. Pero magaling magsalita si Cayetano. Pero kung dadaanin ko sa Biblia, hindi pwede. State your case, sabi niya, so that you may be vindicated. Ayun, para maging kuwang ka, legal ka, o magiging kuwang ka, yung righteous ka, vindicated nga Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Remind me, sabi niya, let us argue on the matter together. Sama-sama kayo. And then, state your case. Sabihin mo kung ano ang palatuntunan mo. Hindi ba? Cayetano. Hindi yung ipa-approve mo na lang yung ngayon din, araw na ito. Ay, para naman. Ito po, nasa New Testament ito. John 7, verse 51. Ang nagsalita po dito ay si Nicodemus. Jewish yan. Ruler o Pariseo po yan. Nung kinukondim nila yung gawa ni Jesus Christ ata, yung may tao ata na pinagaling na bulag ay kinukondim nila na kung itong tao na ito ay makadiyos, ay hindi siya magpagaling ng bulag sa araw ng Sabado. Yung po ang sinasabi nila. At pati ata yung tao, kinukondim nila yung pinagaling na bulag. Parang ganun ang istorya dito. Maaring mayroon pang iba, pero kinukondim na nila na hindi nila narinig ang eksplanasyon. Yun po ang sinabi ni Nicodemo. Kaya ang sabi niya dito sa 7:51, ulitin ko may tao sila na kinukondem. Maari si Jesus Christ, maari yung pinagaling o yung mga tao na iba ang paniniwala, kinukondem nila. Kaya ang sabi ni Nicodemo, does our law convict a man without first hearing from him to determine what he has done? Ayan po, hindi ba? Ay si Cayetano gusto desisyon agad Hindi ba? Biblical po yan kailangan mag-hearing muna kayo. Mag-hearing muna kayo. Trabaho nyo po yan. Diyan kayo, yan ang inaplayan nyo, ay gawin nyo yan. Hindi pwede na, baka bukas uulan, ay, mambira. Ay bakit mo isasangkalan ang nature? Hindi pwede po yan. Sige po, at palagay ko naman ay may natutunan tayo sa ating pakikinig. At muli ako po ay nagpapasalamat doon sa mga nagbibigay ng encouragement. Opo. Kahit na paisa-isa lang yan, ay okay na po Pero sa akin ay whether you recognize or not, patuloy pa rin po ako. Without or with recognition, patuloy pa rin kasi ito na ang naipangako ko na sa Panginoon
na magsisir ako ng mga Bible verse. O sige po at dinadalain ko rin po sa Panginoon na lahat ng nakikinig o tagapakinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon, para at least ay may ma-share din tayo sa iba. Yan po ang purpose ko dito Kahit na ilan lang yang nakikinig na naniniwala sila, pwede nilang i-share yan Opo, hindi lang ngayon sa mga anak nila o sa mga kaibigan nila na nagkakaroon ng ganitong problema. Ayan nga kamuntik na magsuntukan Hindi ba? O naando lang si GB o siya ang umawat. Hindi ba? O ewan ko lang kung ay mali po yun. Kasi nga sila ay binabayaran para mag-debate. Ayan po ang kuwang ko dyan. O para magpalitan ng mga arguments. Ganyan. Hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po mga kababayan, mga minamahal. Muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyo. Hello po. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.